Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan niyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig niyo ngayon ay tungkol sa isang matandang katulong na 35 taong naglingkod sa iisang pamilya. Siya ang nagpalaki sa kanilang mga anak, nagbantay sa kanilang tahanan, at nagtago ng sumpang ilang salinlahi ng nagugutom. Ngunit sa halip na pasalamatan, siya ay inalipusta, minaltrato, pinagbintangan, at pinalayas ng walang kahit isang pisong sahod. Bago umalis ay nag-iwan siya ng isang maliit na kahong may 7 kandado at iisang babala. Huwag niyo itong bubuksan. Dahil sa kasakiman, sinuway ng pamilya ang babala, at pinakawalan ang nilalang na matagal nang ikinulong ng katulong nilang mangkukulam. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, ang bahay na itinayo sa pagod at luha ng mga inaapi ay maaaring magising upang singilin ang mga nakatira rito. Simulan na natin ang kwento ng ang mayamang pamilya at ang katulong nilang mangkukulam. Sa pinakamataas na bahagi ng bayan ng San Loriano ay nakatayo ang mansyon ng pamilya Monteverde. Napapalibutan ito ng matataas na pader, bakal na tarangkahan, at harding mas malaki pa sa liwasan ng baryo. Ang pinuno ng pamilya ay ang 62 taong gulang na si Don Augusto Monteverde. Nagmay-ari siya ng mga hotel, tindahan, at paupahang gusali. Ang asawa niyang si Donna Veronica ay kilala sa mga pagtitipon ng mayayaman at sa walang katapusang paghahambing ng alahas. May 3 silang anak. Si Marco ang panganay, 31 taong gulang, palainom, mayabang, at sanay na walang tumatanggi sa kanyang gusto. Si Sabrina naman ay 27 taong gulang at gumagawa ng mga video tungkol sa marangyang pamumuhay ng kanilang pamilya. Ang bunso nilang si Julian, 22 taong gulang, ang tanging marunong magsabi ng salamat sa mga taong naglilingkod sa bahay. Ngunit bago pa ipinanganak ang 3 magkakapatid ay naroon na sa mansyon ang katulong na si Agatha Malvar. 68 taong gulang na siya, mabagal ng maglakad, at nanginginig ang mga kamay kapag napapagod. Siya ang nagpuyat ng nilagnat si Marco noong bata. Siya ang nagtahi sa unang damit ni Sabrina para sa paaralan. At siya ang yumakap kay Julian tuwing nag-aaway ang mga magulang nito. Yaya Agatha, aalis ka rin ba kapag nagalit si Papa? Hindi kita iiwan habang kailangan mo ako. Pangako. Pangako. Hindi alam ng mga Monteverde na hindi ordinaryong katulong si Agatha. Nagmula siya sa angkan ng mga babaylang nanirahan sa paanan ng bundok Matanglaw. Marunong siyang makinig sa anino, makipag-usap sa apoy, at magkulong ng masamang espiritu sa kahoy na pinutol sa gabing walang buwan. Noong 20 taong gulang siya ay nakaharap niya ang nilalang na tinatawag na inang gutom. Isa itong aninong walang mukha na kumakain ng inggit, kasakiman, at kahihiyan ng tao. Hindi nito pinapatay agad ang biktima. Pinapalaki muna nito ang pinakamasamang bahagi ng kanilang pagkatao hanggang sila mismo ang lumamon sa isa't isa. Sa tulong ng kanyang ina ay ikinulong ni Agatha ang nilalang sa isang maliit na kahong yari sa maitim na kamagong. 7 kandado ang inilagay rito. Bawat kandado ay nakatali sa isang kasalanang nagpapalakas sa inang gutom, kasakiman, kasinungalingan, kahambugan, kalupitan, pagtataksil, paglapastangan, at kawalan ng pagsisisi. Kapag nabuksan ang 7 kandado sa loob ng bahay na puno ng mga kasalanang ito, magigising ang anino. Paano ito muling ikukulong? Kailangang aminin ng mga nagpalaya rito ang bawat kasalanan ng walang kasinungalingan. Kung tumanggi sila, ang bahay ang magiging bagong kahon at sila ang magiging laman. Nang mamatay ang kanyang ina, dinala ni Agatha ang kahon saan man siya pumunta.
Pumasok siya sa mansyon bilang katulong upang magtago mula sa mga taong naghahanap sa kanilang angkan. Itinago niya ang kahon sa silid na ipinagkaloob sa kanya sa ilalim ng hagdan. 35 taong hindi iyon nabuksan. Ngunit sa loob ng maraming taon ay unti-unting nagbago ang pamilyang pinagsilbihan niya. Habang yumayaman ang mga Monteverde, ay lalo nilang nakalimutang tao rin ang mga nagtatrabaho para sa kanila. Agatha, bakit may mansa ang baso? Hamog lamang po iyan mula sa malamig na tubig. Huwag mo akong sagutin. Ibinuhos ni Doña Veronica sa sahig ang inumin. Punasan mo. Lumuhod si Agatha at pinunasan ang sahig. Hindi napansin ni Veronica ang aninong gumalaw sa loob ng baso na tila may nakangiting mukha. Madalas ay hindi na ibibigay sa oras ang sahod ng mga katulong. Kapag may humingi, sinasabihan sila ni Don Augusto na dapat silang magpasalamat dahil may tinutulugan at kinakain. Don Augusto, 3 buwan na po ang sahod ko. Hindi ka ba kumakain sa bahay ko? Ipinapadala ko po sa anak ko ang sahod. Kung hindi ka makapaghintay, umalis ka. Don Augusto, karapatan niyang matanggap ang pinaghirapan niya. Katulong ka lang, Agatha. Huwag mo akong turuan sa sarili kong bahay. Sa kabila ng lahat ay nanatili si Agatha dahil sa pangako niya kay Julian at dahil siya lamang ang nagtatanggol sa mga batang katulong na kinukuha ng pamilya. Palihim niyang binibigyan ng gamot ang may sakit at pagkain ang mga hindi pinapakain bilang parusa. Ngunit dumating ang gabing hindi na sapat ang kanyang katahimikan. Nagdaos ng malaking pagtitipon si Donna Veronica para sa kaarawan ni Sabrina. Punong-puno ng bisita ang mansyon. Nakasuot si Agatha ng lumang unipormeng kupas na sa paulit-ulit na paglalaba. Yaya, huwag kang dadaan sa harap ng kamera. Nakakasira ka ng tema. Saan ko po dadalhin ang pagkain? Sa likod. At bilisan mo. Habang nagdadala ng bandehado ay natapilok si Agatha sa basang sahig. Nahulog ang ilang pagkain sa sahig, ngunit hindi nasira ang mamahaling pinggan. Napakabobo mo. Sinampal niya ang matanda sa harap ng mga bisita. Napaupo si Agatha habang nagtawanan ang ilan. Mama, tama na. Tingnan mo ang ginawa niya. Pagkain lang yan. Tao siya. Sandali, huwag muna kayong gumalaw. Itinutok ni Sabrina ang telepono kay Agatha. Mga kaibigan, ito ang nangyayari kapag hindi marunong sumunod ang kasambahay. Patayin mo ang kamera. Content ito. Inutusan ni Doña Veronica si Agatha na pulutin isa-isa ang pagkain. Kainin mo ang nahulog para matuto kang huwag mag-aksaya. Maam, marumi na po. Mas marumi ang trabaho mo. Lumuhod ang matanda. Bago niya mahawakan ang pagkain ay dumating si Julian at siya ang namulot. Kung gusto ninyong may kumain nito, ako. Tumigil sa pagtawa ang mga bisita. Nagalit si Don Augusto dahil napahiya ang pamilya. Agatha, pumunta ka sa kusina. Habang naglalakad ang matanda ay tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa ilalim ng hagdan, kusang gumalaw ang unang kandado ng kahon. Ngunit hindi ito nabuksan dahil hinawakan ni Agatha ang kwintas na ibinigay ng kanyang ina. Hindi pa. Nang matapos ang handaan ay lasing na umuwi si Marco. Natagpuan niyang mag-isa si Agatha sa pantry habang nagliligpit. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-away kami ni Julian. Matulog na kayo, Sir Marco. Noong bata ako, sumusunod ka sa akin. Bata pa kayo noon. Hinarangan ni Marco ang pinto. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulsuhan ng matanda. Bitawan ninyo ako. Sino ka para mag-utos? Tinangka niyang lapastanganin at takutin ang matanda, pinipigilan itong makalabas habang hinihila ang damit nito. Lumaban si Agatha at itinulak ang bote ng paminta sa mukha ni Marco. Matanda ka.
Sinuntok niya ang pader sa tabi ng ulo ni Agatha at muli itong sinunggaban. Biglang namatay ang ilaw sa pantry. Mula sa likod ni Agatha ay lumitaw ang dalawang maitim na kamay. Hinawakan ng mga iyon ang mukha ni Marco. Ano ito? Ang babalang matagal kong pinipigilan. Binitiwan siya ni Marco at tumakbo palabas. Pagsindi ng ilaw ay wala ng kamay. Ngunit may 5 maitim na bakas ng daliri sa magkabilang pisngi niya. Mangkukulam ka. Nagising ang buong pamilya. Sa halip na pakinggan si Agatha, si Marco ang kanilang pinaniwalaan. Ninakaw niya ang relo ko at nang mahuli ko, sinumpa niya ako. Alam mo ang ginawa mo. Nasaan ang relo? Palihim itong inilagay ni Marco sa bulsa ng apron ni Agatha. Nang kapapan siya ni Donna Veronica ay natagpuan ang relo. Magnanakaw ka pala. Hindi gagawin ni Yaya yan. 35 taon ka naming pinatira rito at ganito ang igaganti mo. 35 taon akong nagtrabaho. Hindi ninyo ako pinatira. Pinagsilbihan ko kayo. Lumayas ka. Papa, may 8 buwan pa kayong hindi ibinibigay na sahod niya. Hindi ko babayaran ang magnanakaw. Suriin ninyo ang kamera sa pantry. Walang kamera roon. Alam mong wala kaya mo ako dinala roon. Natahimik si Marco. Ngunit pinili ni Don Augusto at Donna Veronica na protektahan ang pangalan ng anak kaysa alamin ang katotohanan. Bago ka umalis, hubarin mo ang uniforme. Pag-aari namin iyan. Mama! Hayaan mo, Julian. Pumasok si Agatha sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Isinuot niya ang lumang damit na dala niya noong unang araw sa mansyon. Kinuha niya ang ilang larawan, kwintas ng ina, at maliit na supot ng halamang gamot. Iniwan niya sa mesa ang kahong kamagong. Sa ibabaw nito ay naglagay siya ng sulat. Hindi sa inyo ang kahong ito. Huwag ninyong gagalawin at lalong huwag bubuksan. Kapag may isa man sa 7 kandado ang nabuksan, sabihin ninyo ang buong katotohanan bago sumapit ang 7 gabi. Kung hindi, ang mansyon ang magiging bagong kahon at kayo ang magiging laman. Dumaan si Agatha sa sala na nakayapak at walang dalang pera. Yaya, sasama ako sa'yo. Manatili ka. Hindi kita pababayaan. Hindi lahat ng nananatili ay nang iiwan. Kailangan may isang taong marunong pa ring magsabi ng totoo sa loob ng bahay na ito. Niyakap niya si Julian. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan. Walang naghatid sa kanya maliban kay Julian, na sumunod hanggang sa tarangkahan at ibinigay ang sariling jacket. Nang mawala ang matanda sa dilim ay tumunog mula sa ilalim ng hagdan ang unang kandado. Kinabukasan ay natagpuan ni Sabrina ang kahon. Baka narito ang mga ninakaw niya. May babala. Huwag mong galawin. Natatakot ka sa kahon ng matanda. Natatakot ako sa kasakiman nyo. Buksan natin. Baka may alahas. 7 kandado lamang iyan. Tinangka ni Julian kunin ang kahon ngunit hinawakan siya ni Marco. Tumabi ka. Isa-isang sinira ni Don Augusto ang mga kandado gamit ang martilyo. Sa unang kandado ay namatay ang mga ilaw sa silid ng mga katulong. Sa ikalawa ay bumukas ang lahat ng gripo at maitim na tubig ang lumabas. Sa ikatlo ay tumigil ang mga orasan. Sa ika-4 ay umiyak ang mga larawan ng pamilya. Sa ika-5 ay may bumulong mula sa loob ng mga dingding. Gutom na kami. Sa ika-6 ay bumuka ang mga pinto ng pantry at silid ng mga katulong. Sa ika-7 ay biglang natahimik ang buong mansyon. Huwag ninyong bubuksan ang takip. Wala akong kinatatakutan sa sarili kong bahay. Binuksan niya ang kahon. Walang alahas o pera sa loob.
Isang maliit na salamin lamang ang naroon, kasama ang 7 ngiping kulay itim. Ito lang. Tumingin si Don Augusto sa salamin. Sa halip na sariling mukha ay nakita niya ang 12 ng katulong na minsan niyang hindi binayaran. Ibalik ninyo ang kinuha ninyo. Nahulog mula sa kahon ang unang ngipin. Pagbagsak nito sa sahig ay naging isang mahabang maitim na daliri. Gumapang iyon sa ilalim ng sopa. Ano iyon? Daga lang. Mula sa kisam ay may bumulong. Isang kasinungalingan. Pumutok ang lahat ng bombilya. Nang bumalik ang ilaw ay sarado na ang kahon at wala na ang 7 ngipin. Itinapon iyon ni Don Augusto sa basurahan sa labas. Pagbalik niya sa sala ay nasa gitna muli ng mesa ang kahon. Sunugin niyo. Inutusan niya ang gwardyang dalhin iyon sa likod ng bahay. Ngunit nang sindihan ang kahon ay ang kurtina sa silid ni Don Augusto ang biglang nagliyab. Hindi nasunog ang kamagong. Sa ibabaw nito ay lumitaw ang bilang na 7. Sa unang gabi ay naghanda ng hapunan si Elsa. Umupo ang pamilya sa mahabang mesa na parang walang nangyari. Bakit maalat ang sabaw? Hindi naman po, Maam. Sumasagot ka na rin? Itinaas ni Donna Veronica ang kutsara. Sa sabaw ay lumutang ang kumpol ng mahabang buhok. Hinila niya iyon. Patuloy ang paglabas ng buhok mula sa mangkok na tila nakakabit sa ilalim ng mesa. Elsa! Ngunit sa mangkok ng iba ay walang buhok. Biglang naramdaman ni Veronica na may nakabara sa kanyang lalamunan. Umubo siya at may mahabang hibla ng buhok na lumabas sa kanyang bibig. Hinila niya iyon ngunit mas humaba lamang. Kasabay ng bawat paghila ay naririnig niya ang mga insultong binitiwan niya kay Agatha. Bobo ka. Marumi ang trabaho mo. Katulong ka lamang. Napaluhod siya habang patuloy ang paglabas ng buhok sa bibig. Sabihin mong mali ang ginawa mo kay Yaya. Hindi ako hihingi ng tawad sa magnanakaw. Biglang naging maitim na lubid ang buhok at pumulupot sa kanyang dila. Nahirapan siyang huminga. Maam. Sa takot ay nasabi niya ang unang bahagi ng katotohanan. Hindi ko alam kung nagnakaw siya. Agad naging abo ang buhok. Sa mesa ay lumitaw ang mensahe na nakaukit sa kahoy. 6 na gabi. Sa ikalawang gabi ay nagkulong si Sabrina sa kanyang silid. Nagpasya siyang gawing video ang nangyari upang madagdagan ang kanyang manonood. Mga kaibigan, may paranormal na nangyayari sa aming mansyon. Habang nagsasalita siya ay lumitaw sa screen ang matandang si Agatha. Nakaluhod ito sa likod niya at pinupulot ang pagkaing nahulog sa sahig. Hindi ito kasama sa video. Sinubukan niyang patayin ang kamera. Ngunit kusang nagpatuloy ang live broadcast. Sa screen ay ipinakita ang lahat ng pagkakataong pinagtawanan, kinunan, at ipinahiya niya ang mga katulong. Bakit mo sila ginaganyan? Hindi ito nakakatawa. Humingi ka ng tawad. Tinakpan ni Sabrina ang kamera. Sa salamin ay nakita niyang nawawala ang kanyang mukha. Makinis na balat na lamang ang naroon, walang mata, ilong, o bibig. Sa telepono naman ay lumitaw ang mukha ni Agatha sa kanyang katawan. Ang taong ginagawang palabas ang kahihiyan ng iba ay maaaring mawala ng sariling mukha. Yaya, tulungan mo ako. Mula sa screen ay lumabas ang maliliit na daliring maitim. Hinawakan ng mga iyon ang gilid ng kanyang mukha at pilit itong hinihila patungo sa telepono. Ramdam niyang kumakapit ang mga kuko kahit wala namang sugat na nakikita sa balat. Inaamin ko. Kinunan ko siya para pagtawanan. Bumalik ang kanyang bibig. Alam kong mali pero gusto kong dumami ang manonood. Bumalik ang kanyang mga mata at ilong. Agad niyang tinapos ang live video
Ngunit naipakita na sa libo-libong tao ang katotohanan. Sa dingding ay lumitaw ang bilang na 5. Sa ikatlong gabi ay nagising si Marco sa loob ng pantry. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Nakakandado ang pinto at walang ilaw. Buksan niyo ito. Mula sa dilim ay may humawak sa kanyang 2 pulsuhan. Parehong maitim na kamay na nakita niya noong gabing nilapastangan niya si Agatha. Bitawan niyo ako. Ganyan din ang sinabi niya. Dumami ang mga kamay. Hinawakan ng mga yon ang kanyang mga balikat, bukong-bukong, at mukha. Hindi siya sinaktan sa paraang ginawa niya sa iba. Sa halip ay ipinaramdam sa kanya ng sumpa ang takot, pagkasuklam, at kawalan ng lakas ng bawat taong hinaras at tinakot niya. Bawat segundo ay naging tila 1 oras na hindi siya makagalaw o makasigaw. Wala akong ginawang masama. Biglang bumuka ang dingding at lumabas ang 12 ng bibig. Sinungaling. Kumagat ang mga bibig sa anino ni Marco. Sa bawat kagat ay nawawala ng pakiramdam ang isang bahagi ng kanyang katawan. Una ang kanyang mga kamay. Sumunod ang mga paa. Pagkatapos ay nanigas ang kanyang dila. Nang tuluyan na siyang hindi makagalaw ay lumitaw sa harap niya ang anino ni Agatha. Sabihin mo ang ginawa mo. Wala. Hinigpitan ng mga kamay ang pagkakahawak. Tinakot ko lang siya. Mas dumilim ang paligid. Hinaraan ko ang pinto at hinawakan ko siya. Lumuwag ang isang kamay. Tinangka kong lapastanganin siya at ako ang naglagay ng relo sa apron niya. Biglang bumukas ang pinto. Natagpuan siya ng pamilya na nakahandusay sa sahig. Walang sugat sa katawan, ngunit ang 2 kamay niya ay nangingitim na tila matagal na nakabaon sa uling. Narinig namin ang pag-amin mo. Sinumpa niya ako para magsalita. Hindi sumpa ang nagsinungaling tungkol sa relo. Ikaw. Sa pinto ng pantry ay lumitaw ang bilang na 4. Sa ika-4 na araw ay hinanap ni Julian si Agatha. Natagpuan niya ang matanda sa lumang bahay dalanginan sa paanan ng bundok Matanglaw. Nakaupo ito sa harap ng 7 kandilang unti-unting nauubos. Yaya, tulungan mo kami. Hindi ako ang nagbukas ng kahon. Alam ko. Hindi rin ako ang tanging kayang magsara nito. Ano ang kailangan? 7 buong katotohanan mula sa mga taong nagpakain sa inang gutom. Kailangang bayaran ang lahat ng sahod, aminin sa publiko ang mga kasalanan, at harapin ang pananagutan. Paano kung tumanggi sila? Sa ika-7 gabi, isasara ng anino ang mansyon. Ang sinumang walang pagsisisi ay magiging bahagi ng mga dingding. Gusto mo ba silang mamatay? Tumingin si Agatha sa mga kandila. Gusto kong maranasan nilang tao ang mga matagal nilang itinuring na kasangkapan. Ngunit kapag tinanggihan nila ang huling pagkakataon, hindi ko kayang piliin para sa kanila ang kaligtasan. Sumama ka sa akin. Kapag bumalik ako bago nila aminin ang lahat, gagamitin ng inang gutom ang galit ko bilang pinto. Dalhin mo ang katotohanan sa kanila. Babalik ako sa ika-7 gabi. Ibinigay niya kay Julian ang kwintas na may puting bato. Isuot mo ito. Hindi ka kasama sa mga pinili ng sumpa. Dahil mabuti ako. Dahil pinili mong magsalita ng unang saktan nila ako. Hindi sapat ang isipin ang tama. Kailangan itong panindigan. Bumalik si Julian sa mansyon at ipinaliwanag ang sinabi ni Agatha. Hindi ako amin sa mga kasinungalingang gawa ng mangkukulam. Totoo ang video. Nakita ng lahat. Kasalanan mong kinunan mo kami. Kasalanan nating ginawa natin iyon. Huwag kang magkunwaring mabuti. Hindi niya kailangang magkunwari. Umamin siya. Ikaw, binawi mo agad ang pag-amin mo. Tatawag ako ng pari.
Dumating kinahapunan si Padre Tomas, isang matandang paring kilala sa pagiging mahinahon. Pagpasok niya sa mansyon ay hindi siya nagwisik agad ng banal na tubig. Sa halip ay kinausap niya ang mga kasambahay. Totoo bang hindi kayo binabayaran? Opo. Totoo bang sinaktan at ipinahiya si Agatha? Opo. Kung ganoon, hindi dasal lamang ang kailangan sa bahay na ito. Bayad kita upang paalisin ang demonyo. Hindi niyo ako binayaran. At kung babayaran niyo ako upang pagtakpan ang kasalanan, ibabalik ko ang pera. Ano ang gagawin namin? Magsimula sa paghingi ng tawad at pagbabayad ng utang. Umalis ka. Iyan din ba ang sinabi ninyo sa matandang nagpalaki sa inyong mga anak? Umalis ang pari, ngunit bago lumabas ay nag-iwan siya ng kandilang puti kay Julian. Ang ilaw ay hindi lalaban para sa taong ayaw tumingin sa katotohanan. Sa ika-4 na gabi ay si Don Augusto naman ang pinuntirya ng sumpa. Nagising siya sa tunog ng maraming walis na kumikiskis sa sahig. Pagbukas niya ng pinto ay hindi ang pasilyo ng mansyon ang nakita niya. Isang walang katapusang hanay ng maliliit na silid ng mga katulong ang nasa labas. Sa bawat silid ay may taong pagod, may sakit, o umiiyak dahil hindi nabayaran. Ilabas niyo ako rito. Sinubukan niyang bumalik sa kwarto, ngunit nawala ang pinto. Mula sa sahig ay lumabas ang mga barya at papel na pera. Kumapit ang mga iyon sa kanyang sapatos. Bawat hakbang ay bumibigat ang kanyang mga paa, habang dumarami ang perang nakadikit. Ibigay mo ang sahod namin. Wala akong utang. Biglang naging matutulis na ngipin ang mga barya. Kumagat ang mga iyon sa talampakan at umakyat sa kanyang mga binti. Hindi dumugo ang balat, ngunit naramdaman niya ang sakit ng bawat araw na nagutom ang pamilya ng mga taong hindi niya binayaran. Sa dulo ng pasilyo ay may mesa na may makapal na talaan. Pirmahan mo ang bawat utang. Hindi ako pipirma. Lumitaw sa likod niya ang mga katulong na walang mukha. Itinulak nila siya palapit sa mesa. Sa halip na ballpen ay isang daliring maitim ang nakalagay sa ibabaw ng papel. Hinawakan niya iyon at biglang kumapit sa kanyang kamay. Gumapang ang maitim na balat pataas sa kanyang braso. Babayaran ko sila. Tumigil ang paggapang. Buong katotohanan. Sinadya kong pigilan ang sahod para hindi sila makaalis. Nawala ang maitim na balat. Ginamit ko ang pangangailangan nila para manatili sila sa bahay. Bumalik ang pasilyo ng mansyon. Natagpuan siya ng pamilya sa sahig, yakap ang talaan ng mga hindi nabayarang sahod. Sa pader ay lumitaw ang bilang na 3. Kinaumagahan ay ipinabayad ni Julian ang lahat ng utang gamit ang perang nasa ligtas ng kanyang ama. Wala kang pahintulot. Pera nila yon. Aalis na po ako pagkatapos matanggap ang sahod. Iiwan mo kami sa ganitong kalagayan. Iniwan ninyo si Agatha sa ulan matapos ang 35 taon. Isa-isang umalis ang mga kasambahay. Sa unang pagkakataon ay ang pamilyang Monteverde mismo ang naghugas ng pinggan, naglinis ng sahig, at naghanda ng pagkain. Hindi sila nagtagal. Bumili na lang tayo ng pagkain. Sarado ang tarangkahan. Hindi lumalabas ang sasakyan. Kahit anong direksyon ang tahakin ng sinumang kotse, ay bumabalik ito sa harap ng mansyon. Nagsimula nang maging kahon ang buong bahay. Sa ika-5 gabi ay napuno ang mga salamin ng mga bibig. Bawat bibig ay inuulit ang mga salitang ginamit ni Donna Veronica upang maliitin ang mga katulong. Bobo ka. Marumi ka. Katulong ka lamang. Tinakpan niya ng tela ang mga salamin. Ngunit lumitaw ang mga bibig sa dingding, sahig, at kisam. Tumigil kayo. Humingi ka ng tawad. Agatha, patawarin mo ako. Walang nagbago. Wala siya rito.
Sabihin mo sa mga taong sinaktan mo. Lumuhod si Doña Veronica sa harap ni Elsa at dalawang katulong na bumalik upang kunin ang mga gamit. Minaliit ko kayo dahil akala ko mas mataas ako. Sinaktan ko si Agatha at pinahiya ko siya upang ipakitang ako ang may kapangyarihan. Mali ako. Isa-isang nagsara ang mga bibig. Ngunit may isang malaking bibig na naiwan sa kisam. 2 gabi. Sa ika-6 na araw ay nagpasya sina Don Augusto at Marco na hulihin si Agatha. Siya ang nagsimula nito. Pipilitin natin siyang tapusin. Hindi siya ang nagbukas ng kahon. Kumampi ka na rin sa kanya. Nakita ng lahat ang ginawa natin. Kapag namatay ang matanda, mawawala ang sumpa. Hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Ikinulong nila si Julian sa silid. Ngunit ginamit niya ang puting batong ibinigay ni Agatha. Nang idikit niya yon sa kandado ay naging abo ang bakal. Tinawagan niya si Sabrina. Sinundan nila si Yaya. Pupuntahan ko kayo. Sa lumang bahay dalanginan ay naghahanda si Agatha. Alam niyang papalapit ang mga lalaking ipinadala ni Don Augusto. Kasama mismo ni Marco ang kanyang ama. Isara mo ang sumpa. Hindi ko kayang isara ang ayaw ninyong aminin. Gagawin mo kung ayaw mong masaktan. Hinawakan niya ang braso ng matanda. Biglang naging mahaba ang anino ni Agatha. Pumulupot ito sa katawan ni Marco at itinaas siya mula sa lupa. Hindi mo ba natutuhan ang kahulugan ng salitang bitawan? Ibaba mo ako. Ganyan din ang sinabi ko. Inihagis siya ng anino sa labas ng bahay dalanginan. Itinutok ni Don Augusto ang baril kay Agatha. Kapag namatay ka, wala nang magpapakain sa anino. Kayo ang nagpakain dito sa loob ng maraming taon. Kinalabit niya ang gatilyo. Ngunit nahati ang anino ni Agatha at nilamon ang bala. Lumabas sa likod ng matanda ang anyo ng inang gutom. Wala itong mukha, ngunit may mahabang bibig sa tiyan at 7 braso sa likod. Isang pagtataksil. Tumalo ng nilalang sa anino ni Don Augusto. Bumagsak ang lalaki habang may 7 kamay na gumagapang sa ilalim ng kanyang damit. Kumapit ang mga daliri sa kanyang dibdib, leg, at mukha na tila naghahanap ng daan papasok. Ilayo mo ito. Umuwi kayo. Sa ika-7 gabi, magpasya kayong magsisi o manatiling laman ng bahay. Dumating sina Julian at Sabrina. Tinulungan nila si Agatha na makatayo. Yaya, patawad. Nagsalita ka ba sa mga taong pinahiya mo? Ginamit ko ang live video upang aminin ang lahat at humingi ng tawad. Hindi nito mabubura ang ginawa mo. Alam ko, haharapin ko ang anumang mangyari. Tiningnan ni Agatha ang mukha ng dalagang minsan niyang inalagaan. Iyan ang simula ng pagsisisi. Pagsapit ng ika-7 gabi ay bumalik si Agatha sa mansyon. Bitbit niya ang 7 kandilang puti, sinulid na pula, at kwintas ng kanyang ina. Sa labas ay nagtipon ang mga dating katulong, si Padre Tomas, at ilang otoridad na tinawag ni Sabrina. Ngunit hindi sila makapasok. Nawala ang pinto ng mansyon at naging makinis na pader ang tarangkahan. Tanging si Agatha, Julian, at ang mga taong nakatali sa sumpa ang maaaring pumasok. Idinikit ni Agatha ang palad sa pader. Ako ang unang nagkulong sa iyo. Ako rin ang haharap sa iyo. Bumuka ang pader na parang bibig. Pumasok sina Agatha at Julian. Sa loob ay wala na ang marangyang mansyon. Ang bawat pasilyo ay nababalutan ng maitim na balat at ang mga ilaw ay tila mga matang kumukurap. Sa gitna ng sala ay nakatayo sina Don Augusto, Donna Veronica, Sabrina, at Marco. Nakapaligid sa kanila ang 7 bersyon ng inang gutom. 7 kandado. 7 kasalanan. 1 kulang. Kawalan ng pagsisisi.
Tumingin ang nilalang kay Marco. Hindi ako hihingi ng tawad sa katulong. Marco, sabihin mo ang totoo. Lahat kayo mahina. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa mesa at sinunggaban si Agatha. Humarang si Julian. Bago tumama ang patalim ay bumuka ang sahig sa ilalim ni Marco. Nahulog siya pabalik sa pantry, ngunit hindi na yon karaniwang silid. Libo-libong maitim na kamay ang nakadikit sa bawat dingding. Ilabas ninyo ako. Sabihin mo ang katotohanan. Wala akong pinagsisisihan. Isa-isang hinawakan ng mga kamay ang kanyang anino. Hinila ng una ang bahaging ginamit niya upang manakot. Hinila ng ikalawa ang bahaging nagsinungaling. Hinila ng ikatlo ang bahaging nanakit at lumapastangan. Habang buo ang kanyang katawan ay unti-unting napunit ang maitim na anyo sa likod niya. Sa bawat piraso ng aninong nawawala ay kumukupas ang kanyang mukha at boses. Ama, tulungan mo ako. Agatha, iligtas mo ang anak ko. Hindi ko maipagsisisi ang taong ayaw magsisi. Sa huling sandali ay maaari pa sanang umamin si Marco. Ngunit pinili niyang muling isigaw ang salitang matagal niyang ginamit upang maliitin ang matanda. Katulong ka lang. Sabay-sabay na isinara ng mga kamay ang kanyang bibig. Hinila ang kanyang anino papasok sa dingding. Bumagsak ang katawan ni Marco sa sahig na walang sugat, ngunit wala ng buhay. Sa pader ng pantry ay lumitaw ang kanyang anino, habang patuloy itong kumakatok at humihingi ng tulong na hindi na maririnig ng sinuman sa labas. Sumigaw si Donna Veronica. Niyakap niya ang anak ngunit malamig na ang katawan nito. Isa ang tumanggi. Tumingin ang nilalang kay Don Augusto. Isasara mo ito, Agatha. Aminin mo ang huling kasalanan. Wala akong kasalanan sa ginawa ng anak ko. Pinaniwalaan mo siya kahit alam mong nagsisinungaling. Pinrotektahan mo ang pangalan natin kaysa kayaya. Augusto, tama na. Ako ang bumuo sa pamilyang ito. Biglang nagbukas sa paligid niya ang mga pinto ng lahat ng silid ng mga katulong. Mula sa bawat pinto ay lumabas ang isang taong hindi niya binayaran, pinalayas, o pinatahimik. Binili mo ang katahimikan namin. Ginamit mo ang takot namin. Pinili mong hindi makita. Mga alaala lamang kayo. Sila ang pundasyon ng bahay mo. Bumuka ang bibig sa tiyan ng inang gutom. Sa loob nito ay nakita ni Don Augusto ang mansyong gawa sa mga buto, pagod, at luha ng mga taong nagsilbi sa kanya. Inalok siya ng nilalang. Ibigay mo sa akin ang mangkukulam at mananatili sa iyo ang yaman. Kunin mo siya. Itinuro niya si Agatha ng walang pag-aalinlangan. Natahimik ang lahat. Ang ikapitong kasalanan. Kawalan ng pagsisisi. Umikot ang 7 braso ng nilalang at sa halip na si Agatha ay hinawakan si Don Augusto. Niloko mo ako. Katulad ng panloloko mo sa mga taong nagtiwala sa iyo. Hinila siya patungo sa bibig sa tiyan ng nilalang. Kumapit si Don Augusto sa mesa, kurtina, at sahig. Ngunit lahat ng hinahawakan niya ay nagiging kamay ng mga katulong na kanyang inapi. Isa-isang bumitiw ang mga kamay sa kanya. Agatha, 35 taon kitang pinakain. 35 taon kitang pinagsilbihan. Pamilya ka namin. Ang pamilya ay hindi nagpapalayas ng walang bayad at walang dangal. Nilamon ng kadiliman si Don Augusto. Hindi napunit ang kanyang katawan at walang dugong tumalsik. Ngunit sa loob ng nilalang ay naramdaman niyang siya naman ang maglilingkod sa walang katapusang bahay. Sa bawat silid ay may kalat na hindi nauubos. Sa bawat pinggan ay may pagkain na kailangan niyang ihanda, ngunit hindi niya maaaring tikman. Sa bawat buwan ay may sahod na ipinapangako, ngunit hindi kailanman dumarating. At sa bawat pagkakamali ay naririnig niya ang sarili niyang tinig na nagsasabing wala siyang halaga.
Ilabas ninyo ako. Nagsara ang bibig ng inang gutom. Nawala si Don Augusto sa sala. Dalawang maitim na anino ang gumapang sa loob ng kahon, ang kay Marco at ang kay Don Augusto. Ngunit hindi pa tapos ang sumpa. Napakain ninyo ako. Hindi na ako babalik sa maliit na kulungan. Lumaki ang nilalang hanggang tumama ang mga braso sa kisame. Bumuka ang mga dingding at nagsimulang lamunin ang buong mansyon. Veronica, Sabrina, buong katotohanan na ang sinabi ninyo. Ngayon kailangan ninyong patunayan. Ano ang gagawin namin? Ibigay ninyo ang yaman na kinita sa pagod ng mga hindi binayaran. Huwag lamang salita ang pagsisisi. Gagawin namin. Kinuha ni Sabrina ang telepono at muling nagsimula ng live broadcast. Ang lahat na nakikita ninyo tungkol sa pamilya namin ay itinayo sa trabaho ng mga taong hindi namin iginalang. Ilalabas namin ang talaan ng hindi nabayarang sahod at ibibigay ang nararapat na kabayaran. Ibebenta namin ang mga alahas, sasakyan, at ari-ari ang kailangan upang mabayaran sila. Sa bawat pangako ay nasusunog ang isang bahagi ng kanilang mamahaling kasangkapan. Hindi dahil galit ang apoy kundi dahil kailangang mawala ang mga bagay na pinili nilang pahalagahan kaysa tao. Samantala, inilagay ni Agatha sa gitna ng sala ang 7 kandila. Itinali niya sa kahon ang pulang sinulid at binigkas ang dasal ng kanyang angkan. Sa unang kandado, ikinukulong ko ang kasakiman. Sa ikalawa, ikinukulong ko ang kasinungalingan. Sa ikatlo, ikinukulong ko ang kahambugan. Sa ikaapat, ikinukulong ko ang kalupitan. Sa ikalima, ikinukulong ko ang pagtataksil. Sa ika-6, ikinukulong ko ang paglapastangan. Sa ika-7, ikinukulong ko ang pusong ayaw magsisi. Ngunit tumawa ang inang gutom. Kulang ang dugo ng unang nagkulong sa akin. Naalala ni Agatha ang babala ng kanyang ina. Kapag lumaki ang anino ng higit sa kahon, kailangan ng mangkukulam na mag-iwan ng bahagi ng sariling buhay bilang ika-8 kandado. Huwag, Yaya. Nangako akong hindi kita iiwan habang kailangan mo ako. Kailangan pa rin kita. Hindi na kita kailangang buhatin. Marunong ka nang tumayo para sa tama. Hinugot ni Agatha ang isang hibla ng sariling buhok at inilagay sa loob ng kahon. Hiniwa niya ng bahagya ang palad at pinatak ang dugo sa salamin. Agad naging puti ang buhok ng matanda at nanghina ang kanyang katawan. Hinila ng kahon ang 7 bersyon ng inang gutom. Kumapit ang nilalang sa mga dingding at kisam. Ngunit isa-isang bumitaw ang mga kamay nito habang inuulit nina Veronica at Sabrina ang kanilang pag-amin. Hindi kami mas mataas sa mga taong naglingkod sa amin. Ginawa naming katatawanan ang sakit ng iba. Hindi na namin itatago ang katotohanan. Mula sa labas ay nagsalita rin ang mga dating katulong. Hindi na kami tatahimik. Lumiit ang inang gutom. Naging maitim na usok ito at umikot sa ibabaw ng kahon. Babalik ako kapag nakalimutan ninyo. Kaya kailangan nilang patuloy na umaalala. Isinara niya ang takip. Muling lumitaw ang 7 kandado at sabay-sabay na nagsara. Bumalik sa dati ang mga dingding ng mansyon. Bumukas ang mga pinto at bintana. Nakapasok sina Padre Tomas at ang mga otoridad. Natagpuan nila ang katawan ni Marco sa pantry. Hindi na nakita si Don Augusto. Tanging ang kanyang anino ang nasa ilalim ng kahon, nakaluhod at tila naghuhugas ng sahig. Nawalan ng malay si Agatha sa mga bisig ni Julian. Yaya, gumising ka. Hindi pa ako patay. Pagod lang. Huwag ka nang magsalita. Ngayon mo lang ako inutusang tumahimik ng may malasakit. Sa kabila ng lahat ay napangiti si Julian habang umiiyak. Sa mga sumunod na buwan ay ibinenta ni Donna Veronica ang malaking bahagi ng kanilang ari-arian. Binayaran nila ang lahat ng dating katulong at manggagawang may hindi natanggap na sahod.
Hinarap nila ang mga kasong isinampa dahil sa pang-aabuso, pandaraya, at pagtatago ng mga reklamo laban kay Marco. Hindi ginamit ni Sabrina ang kanyang impluensya upang humingi ng awa. Sa halip ay inilabas niya ang mga lumang video at dokumentong nagpapatunay sa ginawa ng kanilang pamilya. Hindi sapat ang paghingi ko ng tawad. Kailangan kong tumulong upang hindi na ito mangyari sa iba. Ginamit niya ang natitirang kita upang suportahan ang mga organisasyong tumutulong sa mga kasambahay na nakararanas ng pang-aabuso. Si Donna Veronica naman ay lumipat sa isang maliit na bahay. Sa unang pagkakataon ay natuto siyang maglaba, magluto, at maglinis ng walang inuutusang taong maaari niyang sigawan. Ngayon ko naiintindihan kung gaano kabigat ang trabahong tinawag kong marumi. Hindi siya agad pinatawad ng mga sinaktan niya. Tinanggap niyang ang pagbabago ay hindi paraan upang pilitin ang ibang taong kalimutan ang ginawa niya. Si Julian ang nag-alaga kay Agatha habang nagpapagaling. Binili niya para sa matanda ang maliit na bahay sa tabi ng halamanan. Hindi ko kailangan ng malaking bahay. Maliit lang ito. 3 silid iyan. Iyong isa para sa mga batang katulong na kailangang pansamantalang matuluyan. Sa tulong ng mga dating kasambahay ay ginawa nilang kanlungan ang bahay para sa mga manggagawang tumatakas sa pang-aabuso. Si Agatha ang nagturo sa kanila ng halamang gamot, pananahi, at higit sa lahat kung paano ipaglaban ang sariling karapatan. Ang kahong kamagong ay itinago niya sa ilalim ng isang bagong punong balete. Sa ibabaw nito ay inilagay niya ang parehong babala. Huwag buksan. Hindi kayamanan ang laman nito, kundi ang gutom na nililikha ng taong nakakalimot rumespeto sa kapwa. Lumipas ang ilang taon at tuluyang inabandona ang mansyon ng Monteverde. Sinabi ng mga kapitbahay na tuwing hating gabi ay may nakikitang lalaking naglilinis sa loob. Nakasuot ito ng mamahaling damit ngunit walang mukha. Sa pantry naman ay may aninong patuloy na humahawak sa kandadong pinto. Buksan niyo ako. Walang naglalakas loob sumagot. Ngunit ang pinakanakakatakot ay nang mawala ang 7 kandado mula sa kahong ibinaon ni Agatha. Hindi nabuksan ang takip. Ang mga kandado lamang ang nawala na para bang may kumuha upang gamitin sa ibang bahay. Nang gabing iyon ay nagising si Agatha at tumingin sa direksyon ng bayan. Yaya, ano yon? May pamilyang muling nagpapakain sa anino. Kailangan ba nating puntahan? Bukas. Bakit hindi ngayon? Mangkukulam man ako, matanda pa rin ako. Kailangan ko munang matulog. Napatawa si Julian. Ngunit sa ilalim ng lupa ay may mahinang tinig na bumulong mula sa kahon. Babalik ako kapag nakalimutan ninyo. Kaya hindi kami titigil sa pag-alala. At diyan nagtatapos ang kwento ng ang mayamang pamilya at ang katulong nilang mangkukulam. Mga kaibigan, ang pagiging katulong, kasambahay, driver, hardinero, o manggagawa ay hindi dahilan upang maliitin ang isang tao. Ang marangal na trabaho ay hindi nakakabawas sa dignidad. Ang tunay na kahihiyan ay nasa taong nananakit, hindi nagbabayad, ng aabuso, at gumagamit ng kapangyarihan upang patahimikin ang mahina. Walang regalo, pagkain, o matutulugan ang maaaring ipalit sa tamang sahod, pahinga, paggalang, at kaligtasan ng isang manggagawa. Kapag may nagsumbong ng pananakit o tangkang paglapastangan, pakinggan siya, tulungan, at huwag unahin ang pangalan ng pamilya kaysa sa kaligtasan ng biktima. Para naman sa nakararanas ng pang-aabuso, tandaan niyong hindi niyo kasalanan ang ginawa sa inyo, at may karapatan kayong humingi ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan at sa mga otoridad. Hindi rin natin dapat tularan ang paghihiganting ipinakita sa kwento. Sa tunay na buhay, pairalin ang batas, katotohanan, at sama-samang pagkilos upang mapanagot ang gumagawa ng masama. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad kapag natatakot na sa kaparusahan. Ito ay pag-amin, pagtanggap sa pananagutan, pagbabayad sa inutang, at pagbabago kahit hindi ka agad mapatawad. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang,
at pindutin ang notification bell. I-share rin ito sa kaibigan niyong mahilig sa mga kwentong puno ng sumpa, kababalaghan, at mabigat na aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na gabi, mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, igalang ang taong naglilingkod sa inyong tahanan, at kapag may nakita kayong kahong may 7 kandado, huwag hayaang manguna ang kasakiman sa inyong kamay.